Magandang umaga po sa lahat. Good morning. Batiin po natin ang ating katabi na good morning. At higit sa lahat, palakpakan natin ang Diyos na ginising niya tayo sa umagang ito. Muli ay binigyan ng buhay, kalakasan, upang muli tayo ay magkakasama-sama at magkakatipon-tipon upang ipagdiwang natin ang banal na misa. Sa banal na misang ito, tayo ay taimtim na nananalangin. At sa ating pananalangin, ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga papuri at mga pasalamat dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Karapat-dapat lamang na ating purihin at pasalamatan ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok, mga problema, makahirapan at hamon sa buhay. Karapat-dapat lamang na tayo magpuri at magpasalamat sa Panginoon dahil ang Diyos ay patuloy na nagkakaloob sa atin na mabiyayang ating kinakailangan. Ang Diyos ay patuloy na nagmamagandang loob at umiibig sa atin. Sa pagdiriwang natin ng banal na misang ito, sinisimulan natin ang Misa de Gallio. Siyam na umaga na tayo ay nagsasakripisyo, nag-aalay ng ating mga sarili at panahon. Ito ay bahagi ng ating paghahanda upang maging makahulugan ang pagdiriwang natin ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon, ang ating tagapagligtas. Napapaloob pa tayo sa panahon ng Adbyento at sabi natin ang panahon ng Adbyento ay panahon ng pag-iintay dahil merong darating. At isa sa mga darating na ating iniintay ay ang araw na kung saan muli nating gunitain at ipagdiwang ang pagsilang ng ating tagapagligtas. Ano ang dahilan ng kanyang pagpaparito? Ano ang dahilan ng kanyang pagsilang sa mundong ibabaw na ito? Dahil sa pagmamahal ng Ama. Mahal tayo ng Diyos at sa pamamagitan ng pagmamahal na ito, nais niyang ipahayag sa atin ang ganap na kaligtasan. Kaya ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Sabi nga ng banal na kasulatan, "For God so loved the world that He sent His only begotten Son." Ang dahilan kung bakit meron tayong Christmas ay hindi upang makakain tayo ng masarap na pagkain, upang makatanggap tayo ng maraming mga regalo. Hindi po yan ang pinakadahilan kung bakit meron tayong Christmas. The main reason why we have Christmas, it is because of the love of God. Dahil sa pamamagitan ng pagmamahal na ito, dahil ng Diyos na tayo ay maligtas. Kaya nga, upang maging makahulugan ang pagdiriwang natin ng pagmamahal na ito, ay binigyan tayo ng siyam na umaga upang ihanda natin ang ating mga sarili. At sa paghahanda nito, ay pinararangalan natin ang ating mahal na ina, ang Birhen Maria. Ibig sabihin, ang siyam na gabi na tinatawag nating simbang gabi, at siyam na madaling araw na tinatawag nating Misa de Gallio ay pagpaparangal natin sa ating mahal na Birhen Maria. Bakit dapat parangalan ang mahal na Birhen Maria? Dahil sa kanyang mahalagang papel sa ating kaligtasan. Siyang pinili ng Diyos sa lahat ng mga babae upang maging ina ng ating tagapagligtas. At si Maria ay hindi naman niya ipinagkait ang kaniyang sarili. Bagkus tinanggap niya ang kalooban ng Ama. Nag-oo siya sa plano ng Diyos. Sinabi niya, "Ako'y alipin ng Panginoon.
matupad nawa ang iyong sinabi. Tinanggap niya ang plan ng Diyos na siya'y maging ina ng ating tagapagligtas. Siya rin ang isa sa mga dahilan kung bakit dapat natin ipagdiwang ang Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Kaya ang mahal na Berhen ay dapat nating parangalan at pasalamatan. Sa pagkakataong ito, tayo ay pinaalalahanan na si Maria ay wag na wag nating kalimutan. Na si Maria ay dapat nating mahalin. Ang ating pagdebosyon sa mahal na Berhen Maria ay lalo na nating palalimin dahil ang ating pagdebosyon ay pagpapahayag ng ating pasalamat at papuri sa Kanya sa mahalagang papel na Kanyang ginagampanan sa ating kaligtasan. Mga minamahal na kapatid, sabi ko nga, sa ating Misa de Gallo at Simbang Gabi, tayo ay napapaloob sa panahon ng Adbyento. At ang panahon ng Adbyento ay panahon ng pag-iintay. At habang tayo nag-iintay, kailangan dapat tayong maghanda. At ano mga paghanda ang dapat nating gawin? Sa unang linggo ng Adbyento, mayroon nang ipinapagawa sa atin. Hindi ko alam kung inyo pang natandaan. Noong nakaraang linggo, muli pinaalalahanan tayo kung ano pa ang dapat nating gawin na mga paghahanda. Sana ang mga gabay na itinuturo sa atin na mga paghahanda na dapat nating gawin ay wag na wag nating kalimutan. Bagkus pagsumikapan natin ng mga ito ay ating isabuhay, sundin at tupdin at ipahayag sa makongkretong pamamaraan upang maging makahulugan ang pag-celebrate natin ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Sa araw na ito, sa unang Misa de Gallo, muli tayo ay pinaalalahanan kung ano ang dapat nating gawin. At sabi ng ating Ebanghelyo, nagpasugo kayo kay Juan at nagpatutuo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patutuo ng tao, sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Ibig sabihin, tayo ay inanyayahan na tayo maging katulad ni Juan Bautista na magpatutuo tungkol sa ating Diyos. Naalala ko tuloy na parang, di ba, mahilig ako sa papanood ng mga movie tungkol sa mga nililitis sa hukuman. At isa sa mga paborito ko ay yung nililitis yung mga witnesses upang sila ay magpatutuo kung nangyari ba ang isang krimen o hindi ba ito nangyayari. Ang nililitis ay talagang gagawa ng paraan na sasabihin at kumbinsihin ang judge na totoo ang kaniyang sinasabi. At sa pagpatutuo tungkol sa Diyos, parang tayo ay tumatayo sa witness stand na kung saan patutuhanan natin sa ating kapwa at sa ibang tao kung ano talaga ang Diyos. Hindi lamang sa ating mga salita, kundi sa ating mga gawa. Kung nais nating patutuhanan ng ating Diyos ay Diyos ng pagpapatawad, sana sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, makumbinsi natin ang ibang mga tao na ang Diyos ay talagang nagpapatawad. Kung ipinapahayag natin na ang Diyos ay mapagmahal, sana patutuhanan natin sa ating makongkretong gawain na ang Diyos ay talagang mapagmahal. Kung ang Diyos ay mapagbigay, patutuhanan natin sa ating magawa at sa ating mga salita na ang Diyos ay mapagbigay. At paano mangyayari ang mga ito? Sa pamamagitan ng paggawa natin ng kabutihan. Ibig sabihin, sa tuwing tayo ay gumagawa ng kabutihan, gaano man ito kaliit, basta merong pagmamahal, pinatutuhanan natin
kung ano ang ating mapagmahal na Diyos. Ibig sabihin, sa bawat kabutihan na ating ginagawa, sa bawat pagpapatawad na ating ipinapahayag, sa bawat kagandahang loob na ating ipinapadama, sa bawat pusong mapagbigay na ating ibinabahagi, ipinapahayag natin kung ano ang ating Diyos. Ibig sabihin, kung ano ang ipinapakita nating kabutihan, kung ano ang ipinapahayag nating kabutihan sa konkretong ating maginagawa, ay ipinapahayag natin ang ating Diyos. Tayong lahat sana ay maging saksi ng katotohanan, ng kapayapaan, ng pagmamahal, kagandahang loob ng ating mapagmahal na Panginoon. At ang ating mga modelo ay walang iba kundi si San Juan Bautista at ang ating mahal na Birhen Maria. Kay tanuman ang nangyayari mga pagsubok at makahirapan sa buhay ng mahal na Birhen Maria, hindi niya tinalikdan ng Diyos, hindi niya iniwanan ang Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinatutuhanan niya, naging saksi siya kung gaano niya kamahal ang ating Panginoon. Si San Juan Bautista, sa gitna ng mga hamon na kaniyang dinanas sa buhay, pinatutuhanan niya na ang Diyos ay totoo at bukal ng kapayapaan, kahit ang buhay niya ang siyang kapalit. Naway sa unang araw ng ating Misa de Gallo, unang-una, pasalamatan natin at purihin ang ating Diyos sa lahat ng mabiyayang ipinagkaloob niya sa atin. Hingiin natin sa Kanya na sa ating pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa mundong ibabaw na ito, tayo ay Kanyang gabayan. Pasalamatan din natin at purihin ang mahal na Birhen Maria dahil sa Kanyang mahalagang papel na ginagampanan sa ating kaligtasan. Kung wala siya, wala si Jesus. Kung wala si Jesus, wala tayong kaligtasan. At higit sa lahat sa ating pagpapatuloy ng ating paghahanda upang maging makaulugan ang ating pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ng Panginoon, maging saksi tayo, maging tagapagpatutuo tayo ng Diyos ay Diyos ng kapayapaan, Diyos ng pagpapatawad, pagmamahal at kagandahang loob. Maging saksi at magpatutuo tayo kung ano at sino ang Diyos. Amen.